Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines at maraming mga developments tungkol dito sa nangyari sa governor ng Negros Oriental, no? Ng kaso dito tungkol sa pagkamatay dito sa governor. Itong mga suspect dito nagsalita na at ang mga developments dito ay sinasangkot ito si Congressman Arnie Teves. Yan ang mga balitang lumalabas sa mga mainstream media. Grabe. So, hindi ibig sabihin na itong mga suspect na nadakip dito sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Digamo, ang kanilang dinadawit na pangalan na itong si Congressman Teves, hindi ibig sabihin ay guilty na kaagad itong si Congressman Teves. Ngunit this will undergo maraming investigasyon bago ito mapapatunayan, no? Kasi sabi nga ni Rimulya dito hanggang 3 to 4 ang posibleng suspect dito, no? So isa na dito ay sabi ni Rimulya ay isa na dito si Congressman Teves, no? So sabi pa nga ng attorney ng mga pamilyang Teves, nahihirapan ngayon ang pamilya at takot na takot sila sa pangyayari, no? Kasi dinadawit sila dito, no? So hanggang proven guilty ang mga Teves, inosente pa sila ngayon, no? So ito ang topic natin ngayon, ito ang itatalakay natin. Ipapakita ko itong video na maraming mga developments tungkol sa issue dito, no, sa Digamo case. So, pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, bago natin ipapakita itong video na yan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Ready? Like and share. Ready? Like and share muna, okay? 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na lahat sa Facebook at YouTube. And also, kung bago ka pa lang sa aking channel, Donmar TV, no? Dito sa Facebook at YouTube, please consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay, sabay-sabay tayo mag-follow and subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Caveman Coffee, recommended ito ng Donmar TV channel at page ko. Itong this is available sa Shopee, 22% off. You try it, very nice, mabango, masarap. At itong ating Donmar TV t-shirt, this is also available sa Shopee. Bili na kayo bilang suportan nyo sa Donmar TV. Okay. So, magre-react tayo dito sa balita ng mga mainstream media tungkol nga dito sa mga updates, new developments dito sa nangyari kay Governor Digamo of Negros Oriental, no? Na lumabas ang pangalan ni Congressman Arnie Teves. Ito yung kalaban na politiko sa Negros, no? Karibal na kalaban, no? Maraming mga issues sila noon, no? Especially sa pagtakbo ng governor sa Negros, nakaproblema. At ngayon naman, ito na naman ang bagong pinaka-latest issue nila. So, ayan nga, sa mga nadawit, sa mga nadakip dito sa pangyayari ni Governor Digamo, nagsalita na sila at na-mention ang pangalang Congressman Teves. So, pakinggan natin itong balita at magre-react tayo. Okay? Let's play the video. Isang Kong Teves ang binanggit ng mga suspect na sangkot sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Ang pamilya Teves naman ay natatakot na raw sa kanilang seguridad kasunod ng pagkakadawit sa krimen. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Sinabi niyo kanina yung si Kong Teves. Ano pong naging papel ni Kong Teves?
O narinig niyo lang na siya? Narinig ko lang yan. Dumayari ng lupa ng tirahan natin. Itong revelasyon ng dating sundalong si Joric Labrador. Isa siya sa 2 sospek sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Mula Camp Crame sa Quezon City, inilipat siya sa tanggapan ng NBI. Kasama ring inilipat sa NBI ang isa pang sospek at dating sundalong si Benji Rodriguez. Ayon sa kanya, nirecruit siya ng isang alias Marvin para maging security ng VIP. Si Marvin rin lang daw ang nakakausap niya. Nang matanong sa... So, ibig sabihin dito, no? Yang Marvin na lumitaw na pangalan, yun yung, kumbaga, middleman, no? Inuutos dito kay, parang nirecruit sila ni Marvin. Okay? Yung pangalang alias Marvin na yan. At sabi nila, ang nag-utos raw dito kay Marvin ay si Congressman Arnie Teves raw. Yan ang kanilang salaysay, ha? Yan ang sabi nila. Rodriguez kung sino naman ang nag-utos kay alias Marvin na mag-recruit ng mga tao. Si Kong daw, sir. Sinong Kong? TV, sir. Ilang araw pa lang daw nagtatrabaho bilang security na VIP sa Negros Oriental sina Labrador at Rodriguez. Pero nabigyan na raw sila ng advance na bayad. Ay binayaran kayo, sweldo nyo ba yun yung 20,000 na sinabi nyo? Oh, sir. Advance kami, ma'am. As VIP security? VIP security. Okay, ito yung sa balita. Binigyan sila ng down payment na worth 20,000 pesos. Hindi pa natin alam kung magkano talaga ang ibibigay ng isa mastermind, no? Na yung down payment that will assure them na talagang yung kanilang racket ay talagang totohanan, no? Siguro pagkatapos nilang magawa ang kanilang mission, saka sila babayaran ng fully paid. Pero hindi pa natin alam kung magkano ang fully paid ng kanilang mission na yan. Okay? So, na-mention lang yan. Okay? Operasyon daw. So, i-skip natin itong takpan natin muna itong video na yan kasi hindi yan pwede sa atin, no? Ma-violation tayo dyan. Okay? Audio lang muna. Okay, play. Paano ba to? Wait muna, ha? Ayan, play. Kontra sa isang drug lord, ang sinabi sa kanila noong araw na atakihin nila ang Degamo compound. Kalaunan, nalaman daw nilang matagal na pala ang planong Hindi natin pwede ipapakita yan kasi bawal yan sa YouTube at sa Facebook, okay? Yung masiselang bahagi ng video. Patay sa gobernador. Kasi biktima rin kami nito, ma'am. Yung pinasukan namin trabaho, ma'am, VIP, bodyguard lang po, ma'am. Yan. Tapos? Yung usapan namin. Ang sabi nila, biktima rin sila, no? Para sa akin naman, bakit kasi kinuha nyo yan na ganyang racket, no? Marami naman nabubuhay naman tayo sa mga ibang paraan, no? Kaysa pumatay tayo ng tao, eh. Tingnan, ma'am. Di ba pala? Kalaban sa politika ng pamilya Degamo ang mga Teves, pero nauna nang itinanggi ni Congressman Arnolfo Teves na sangkot sila sa pagkamatay ng gobernador. Ayon sa legal spokesperson ng pamilya Teves, ito yung si attorney o yung spokesperson ng pamilyang Teves. Nangangamba na rin ang pamilya Teves sa kanilang seguridad. They're very afraid. They're really afraid. The family is really afraid. As a matter of fact. Okay, tayo dito sa Donmar TV, no, mga audience dito, hindi tayo kaagad husgahan natin, no, hanggang proven guilty ang mga Teves. So sa ngayon, hindi pa man proven guilty, this is under investigation. Alam naman natin, mga audience ito, may iba-iba tayong paniniwala. Hindi ako mangingialam sa paniniwala nyo, pero para sa akin, no, hanggang hindi proven guilty ang mga Teves, hayaan muna natin na mag-rolling yung investigasyon. Pero para sa akin, kawawa yung Teves, especially yung pamilya nila. For example lang, ha, ito lay for example lang, no? For example,
ang Teves ay hindi talaga nila ginawa itong pagpatay dito sa Governor Digamo, no? So kawawa naman na sila yung pinagbibintangan. Pinagbibintangan sila dahil dahil mainit ang kanilang karibal diyan sa Negros Oriental, no? So hanggang hindi pa proven guilty, kawawa yung mga pamilya rin ng Teves if sila ay pinagbibintangan. Kasi posible yan nakinig ako sa vlog ni Banatbay. May punto rin si Banatbay tungkol dito, no? Na pwedeng may isang persons of interest na talagang sinakyan lang ang issue, na alam nila na mainit yung rivalry ng mga Teves at mga Digamo, sinakyan, no? Na may gana silang patayin itong si Digamo dahil alam nila na Teves yung pagbibintangan, no? Yan ang isang parte ng side of the story. Pero hindi pa natin alam if ganyan ba talaga, no? Ito, nag-vlog tayo ngayon pero hindi natin haka-haka lang yan lahat, no? Pero lahat ng anggulo ng storya ay open ang NBI, PNP dito at mga yung DOJ, no? Lahat ng anggulo tiningnan nila. They are most of all the relatives, including the nephews and nieces, are just advised to stay home. Kawawa naman yung pamilya ng Teves naman, no? So, mga tao rin yan Rather than go out. I ask. Nasa Amerika raw ngayon si Congressman Teves. Ayon kay Justice Secretary So, ito yung issue ngayon. Si Congressman Teves nasa labas ng bansa dahil nagpapagamot, no? Sabi ng kung ito ba ay totoo, no? Yung lumalabas sa mga balita ngayon, si Congressman Teves is until March 9 lang ang kanyang doon sa pagstay doon sa labas ng bansa, no? So now is already March 10, no? So expected na babalik na itong si Congressman Teves. So yan ang isa sa mga tinatanong ngayon sa mga government officials. Remulla, hanggang ngayong araw lang ang ibinigay na palugit ng Kongreso kay Teves para umuwi siya ng Pilipinas. Hindi siya binigyan ng extension. Kaya inaasahan namin na uuwi na siya kung talagang haharap siya sa kanyang That's ayon kay Remulla, ha. Hindi binigyan ng extension itong si Kong Teves para magstay longer sa labas ng bansa. Ganitong mga usapin na siya'y tinuturo na maaring kasabwat. Dagdag pa ni Remulla, posibleng 2 hanggang 3 ang mastermind sa krimen. 3 hanggang 4 ang posibleng tiningnan ng anggulo, no, na posibleng mastermind. So hindi lang si Kong Teves ang tiningnan na anggulo dito, no? Marami, no? Because all possibilities are analyzed para sureball, no? Para sure na sure, kasi kung focus lang sa isa, kung si Kong Teves lang ang kanilang pagbibintangan, ano yan, no? Wala nang anong tawag natin diyan. Yung investigasyon natin diyan hindi yan magiging accurate. We're investigating anybody with a possible culpability, bar none. Bar none. We will not exempt anybody. Imagine that one, ha? We will not exempt anybody. So lahat na posibleng maging suspect suspect dito. Lahat ng posibleng maging mastermind dito. Nagbabalita mula sa frontline. Okay, so yan ang mga developments ngayon. So ito nga, kumanta na itong mga dinakip na suspect sa pagpaslang dito sa Governor Digamo, no? So yan, na-raise up ang pangalan dito kay Congressman Teves. At lagi kong pinapaalala sa inyo, mga audience ko dito,
na hanggat hindi proven guilty ang isang tao ay hindi natin pwedeng husgahan, di ba? So, let's roll the investigation bago tayo mag-judge, no? Kasi magiging unfair yan sa mga suspect, okay? At hindi lang naman itong si Congressman Teves ang suspect dito. Siguro maraming anggulo ang tiningnan ng mga kaukulang mga kapulisan, NBI, PNP, lahat ng mga investigador dyan, lahat tinitingnan. Okay? So, kayong mga audience dito, no? Ano ang masasabi nyo dito sa storya na ito, no? Anong sa palagay ninyo, no? Sangkot pa talaga itong si Congressman Teves? Maniniwala ba kayo sa itong mga nadakip na mga primary suspect? Yung una na sangkot dito ang nangangalang Congressman Teves? Maniniwala ba kayo? Ano sa palagay ang mga analysis niyo? I-comment, libre ang mag-comment, mag-react dyan dito sa ating comment section. At ating i-analyze yung inyong mga, kasi dito sa ating page, sa ating channel, marami akong nakukuha rin na mga ideas ng mga nagko-comment. Okay? So, importante mag-comment kayo guys and i-like at i-share na rin yung video natin para kakalat ito sa taong bayan, no? At subscribe, follow sa ating page, sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, ayan, let's wait and see for this case at lagi ko kayong i-update tungkol dito. Okay? So guys, hanggang dito lang itong video na ito. Have a great day and God bless sa inyong lahat.